Yes, mga igalamay nga ka natong tanong. Welcome din sa itong panaguman sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. And of course, mga igala, itong tambayan, no? Karong adlaw, no? Ang mga hisgutan, ano, o programa sa ato ang gobyerno, karong takna, ano. Anyways, mga katambayan, bisag sa luyo, sa kabisig, sa kontrobersiya, na ginahisgutan karon sa ato ang ato gobyerno nagapadayon gihapon sa ilang trabaho, no? O silang mandato. Aron nga maghatod og serbisyo sa ato ang katawhan. Di sa nato napansin ng uban diha mga katambayan, no, kay lahi na nga hisgutan, ano, o lahi siya nga venue na atoan ang istoryahan, mga katambayan. Anyways, karong adlaw nga mga katambayan, no, dugay na nato ng ginahisgutan ng kanang mga nganong daghan gihapon og mga tao diha sa ato ang kadalanan, no, especially kanang mga diha na matulog, no, sa mga sidewalk, no, kung ang konteksto atong kuanon diri sa Davao City. Kay matulog dira sa Daplin sa una, kay kung wala pa nagikuan sa una sa local government ng kanang rotonda diha sa may Magallanes, no, kanang Paliko, Claveria, Padulong Boulevard, no, sa may kanang doon sa Osmeña Park ba, no, ang atbangan sa City Health Office o kaning usa ka barbecuehan, no, daghan pagyapon mga tulog diha. Actually daghang nagatulog diha sa una, no. So karon mga katambayan, doon na gi-formulate actually kanang ang context ani is gikan mismo sa kuan, sa kauluhan, no, tungod na wala gini daghan kay nagatulog sa actually kato nag-try ko nagbaktas-baktas ko dito sa may Pasay City last month, no. Kuan, grabe to mga nagatulog dito sa kuan, grabe nagatulog dito sa mga kadalanan. So karon mga katambay, the Department of Social Welfare and Development, no, naghimo sila og kaning programa karon kay ilang tawag na pag-abot program. Mao ni ang flagship program sa DSWD kung asa tumong nining maabot, no, o maabot ang mga vulnerable sectors, no, nga especially kani mga bata o individual kani mga pamilya nga naadra sa mga kadalanan nagapuyo na, no. Actually mga igala, ang delikado mo gud na kung sa kadalanan sila, no, grabe ang kadelikado sila ang kinabuhi, not just in health, no, kay makuha nila tanang abog, no, but also the risk ba, no, kanang for example, what if kaning for example karon nahitabo dito sa Kauluhan, no, naay mga kuan, naay mga instances na mawala ma-display sila. It's because naay baha or unsa pa ba na, no. And any kuan, no, nga for example katong mga kuan, katong mga kidnap niya kuan og kidney, sila ang pinakadali kayo nga makuha, no. So ang ilahang kuan ani mga igala, no, sa ato ang pag-abot program sa atong Department of Social Welfare and Development, tumong niini nga mahatagan sila og kanang intervention. Actually manggod mga katambayan, naglibog na ko kaagri katambayan. Ang kuan mo gud ani mga katambayan, no, na munggoy uban gud, no, ani mo ko sitwasyon. Kani mga tao nanimpad na sila sa mga highly urbanized cities, no. Kung asa na opportunity, it's because nanimpad na sila mga igala. Mo gato ngayon, nanimpad na sila for opportunities, no. Okay, dalag dito dakog sweldo, ana mo man na ang kasagaran ginakuan. Dakog sweldo, mo biton nagutag Metro Manila. And aside from dakog sweldo, no, mo nilang ginakuan nga kalagi daghang sila mga kwarta din. So pag-abot nila din, for example, ibang na traffic ba, kanang biktima sa trafficking, pag-abot din sa kuan, no, ending na sila sa kalsada kay nakawata na scam, no. So mo na ang kuan mga higala mahinungdan nganong nag-ending ang ending nila na sa kalsada. So mo na ang kuan karon ginatugunan sa ato ginatugunan sa atong gobyerno. Anyways mga katambayan, no, alang sa ubang detalye nga angay yung masabtan og may baw-an mga higala, no, ato paminawon mga higala, no, ang pag-abot ang focal person sa pag-abot program, no, sa DSWD Region 11 mga higala, no, si Social Welfare to Edna Marie Monter, no, alang sa iyahang
kuno alang sa iyang kaning kuno paghatag o paghatag og impormasyon kabahin sa maong programa. Paminaw na to. Street children, street individuals. So, ina-address ng ating gobyerno yung homelessness, lalo na yung mga maraming tao na nasa Manila na nandun na nakatira sa lansangan. So, ang ginagawa natin sa 24/7 po, round the clock po, na may mga social workers, may sasakyan ng DSWD na umiikot sa buong Metro Manila, kasama na po ang Bulacan. So, pag naikot sila doon, pag nakita na sa lansangan yung bata, kakausapin yung bata, o yung magulang, o sino pa ba yung nandun sa lansangan, tinatanong sila kung gusto nila magpa-rescue. So, kung willing sila magpa-rescue, dinadala po sila natin sa sasakyan natin, at doon sila magstay sa processing center, sa Pogo Hub. Actually, Pogo Hub siya before na noong nag-institutionalize itong pag-abot program sa Secretary Rex Gatchalian, kinausap mo yung Pogo Hub, no, na gamitin yung facility. So, nandun sa ngayon, ang mga na-rescue ng mga families, individuals, dahil sa passing center natin sa Pogo Hub. So, they're given at least 3 months there na mag-stay, while at the same time, para saan ba sila pupunta, kung mga family sila, pinapauwi sila sa probinsya. So, pagdating dito sa probinsya, so, basically nun, nandoon na yung transport assistance, tamasama nila pauwi, tapos meron din yung allowance, tapos pagdating dito sa province, kami na po sa region, ang nagbibigay noon, livelihood assistance na maximum of 80,000, tapos meron tayong employment and assistance, meron tayong psychosocial support assistance, ayun po. So, tinutulungan natin na pagbalik nila dito, pag-reintegrate nila, galing nila, pag-reintegrate nila dito, makabalik sila sa normal, no? Meron din ang rental subsidy na 78,000 in 1 year po. So, yun po yung packages. So, yung dito sa bata sa Manila. Meron na po silang na-endorse. So, meron na po tayong mga families na na-endorse this year. So, ito sa bata. Yes po, balik-balik silang Manila. And then, for many reasons na, may human trafficking sila doon, nawalan sila ng trabaho kasagsagan ng COVID, o na sila, maraming reasons na napunta sila doon, na-rescue sila, sa awa ng Diyos, so nakabalik sila dito sa atin kasi na-trace din natin yung family nila, na-welcome sila sa family nila. So this year, from Manila to bawat regions pa lang yung kanilang ating pinaprocess, pero hopefully, by next year, mag-full blast na po siya, para ba na ito sa atin mismo yung pag-rescue po. Mga assistances na ang nahatid Ilang na daw, okay po. So natay lima, nag-endorse from Manila, isa taga na Ata tribe, belongs to the Ata tribe siya, taga Paradise Indak. She was a victim of human trafficking. So nung nakabot siya Manila. And then napot tayo ng so tulo from Davao City, na Pangkalinan, and then one from Atina Crossing. So, kapag sa akin, nagplano siya, silang diha, nagplano mag-abroad, and then wala sila nakapasar sa abroad. Malagi lang, napunan sila, na-workout, and then muna po, nag-isod na sila, pangipagtrabaho dito, and then ato pa isa pang Tagum City, na nipuyo na sila, o cementerio dito sa Pasay City. Tungod sa kalisod, kanang Manila, wala, pambayad sa renta, asa magkapanulong, isip kayo ang life dito kung wala kay parang trabaho, regular na income. So, nagpuyo sila sa kanyang cementerio, na-rescue natin sila, na-rescue sila sa pag-abot program, nakaulit na din na sa Pato. And then, ang usapod ka, Manay City. Manay, Davao Oriental. So, kami sila ma'am, na sila sa tuang karon di-process na ito ang ilang ongoing assistance. So, kami yung first two na ito katong taga
Davao, nakadawat na sila sa ilang assistance na 60 pa sa pagkaroon 60,000 sa atong gihatag sa ilaha. Kay what if dinimurot na ang ilang livelihood? Ang ilang livelihood is sari-sari store, parisan business. Nato nga, ihatag nato ng additional na 20,000 nga as time goes by, padayon siya, pero kanang package nga, 80, ihatag din na sa ilaha, kanang sa livelihood man. And together with katong iba pa, katong tatlo pa, is this September na to mga process ang ilang assistance. So, iba tayo sila na sila masigdan, hindi lang sila, ilang akong pamilya. Yes, ma'am. Ma'am, balikan ako. Na-mention ni mo ma'am na po na employment, assistance, psychosocial, o kaning rental subsidy. Kuha ba gihapon nila ma'am? Or Yes, ma'am. goods na ang ilahang kaning na sila katong livelihood dili na ba maka-avail? Hinahatag mo ito ng option. So first, ang kanina kung sa rental, kung for example, wala sila DPM, no? So wala sa DPM, so na-avail niya siya sa katong taga-kalinan. Kaya wala na sila DPM, so na sila rental subsidy na 70, ang kanang 78,000 maximum at mga rental. And then, ang iba na may balay, so they don't need it, no? Ang katong sa employment assistance, ma'am, is kung gusto sa beneficiary nga magtrabaho. Kaya ang kanan ko niya, 5,000 lang siya, and then diha sila sa balay, diha sila nga manabaho, so diha sila, pagalang 10,000. So wala na po nagtanggap ka ng option ng nila, wala sila na pag-option ng employment, ay lang gusto magtrabaho, magtanggap, magtinda-tinda, business with sila. Ilaging gikuha ang livelihood assistance nato. So ano man, ang psychosocial, mga kung kinalang nila kanang mag-diagay for psychosocial counseling, anak ma'am. Yes ma'am. Sa date mo, kano sa sila nag-abot og Davao ma'am? Wala yung nag-pizza mo doon. Wala yung pizza kay mukalito mo nagtawag ang Manila. Ang tawag na. Before sila natawag, contact sa FaceCon. I-FaceCon sa ang LGU, ang barangay, na asa nagpulo siya, ang kapitan, ang LGU, sa bahagia ang district city social welfare district office na ito, in charge kami, hangtod na kanang mabot ang taon ba kung pwede usahin ng God, nasa lang na rescue, asa man, nasa lang identify ng family, pero ang dawatan ba sila sa family? So kami dito, bugsa na kami dito sa others, dawatan ba nila ng situaan, kadawatan ba sa nilang umagkaman ko, parin ko dito, so kaya po sila malitayon na itong gidawat mo. So hapag na ang positive thing lang, tunod ko, ato ng gulabi sa itong mga local government, lagi provision of kaming sakunan, minasundo dito sa airport. Ginabangan sila kung nakauli na sila ang barangay. Last na lang po. Yes, ma'am. Active naman ang ato ang program, pero kano sa natay target date ma'am or like year na when ta baka mahimo na po nato siya diri sa Sa resort? Davao, oo. Actually, meron ko nila tangatangan ng tubag. Kapag dito ba yung sa itubag, pwede mo kami magalit sa budget. So, oo. So, kaya ang gala, di ba na karoon, nagsugod naman doon. So, actually, naano ko na sa kung natanaw mo sa Facebook page sa Pagabot program na reach out na 2,862 na profile na 6,872. So imagine nyo na as of August 2024, na siya na reach out na kami sila binabutang sa atong facility sa katong ang ubang butang sa facility ang ubang ginaro integrate na sa nagkalalaing mga sa nila location. Yun nga, kanang sa napangutanan mo, kung kamas dili isa kung natubag mo ha, kay kanang sa national mo na siyang mandate nga, basta dito lang nato nga, mas pwede siya sa ato ana. So mo to mga katambayan no, ang mo to katambayan ang kuan na pamahayag ni Ma'am Elena Marie Monterno, ang focal person sa pag-abot program. So kuan no na sila as kanang kuan dito ba na sila usa ka component dito nga pabalikon sa ilang probinsya o asa man sila gikan no nga Tagalog interventions. Mura po siya
Balik Probinsya Bagong Pag-asa program, no? Pero parehas ra ba ni sila? No? Parehas lang ba ni sila, no? Nga kuan, parehas lang ba ni sila nga program? Well, ato nang sayron mga katambayan, no, sa itong pagbalik man lang sa mga importante pinumdum ning ato si Bianan. Balik kita mga katambayan din sa panag-uban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban nga po ni Armando Feniquito mga igala. Anyways, mga katambayan, dito magpaligoy-ligoy pa, no? Ato anang sayron mga igala, no? Ang uban pang detalye with regards sa kining ginatawag na pag-abot program. Actually, mga igala, pag-abot program, mga igala, ng objective ani mga igala, no, is to establish partnerships with the national government agencies, civil society organizations, and local government units, no, para sa holistic nga ug comprehensive nga implementasyon sa program. Ang kanpunani ang ikaduha, install systems and procedures of reaching out the target beneficiaries anchored on social justice and basic human rights. So mao gyud ang mga igala, no, kinahanglan mapalayo gud sila sa mga lansangan mga igal or sa mga kadalanan, no. Facilitate the provision of component assistance services interventions based on assessed needs, no. Capacitate program implementers and partners on the implementation program. Establish mechanisms that will foster community engagements and involvement to respond immediately to the needs of homeless, street dwellers, or individuals and families in street situations. So mao na ang kung mga igala tumong sa maong programa. Anyways, mga galing, ani man gud ni hitabo gud, no. Dito magud sa kani magong kan, no, kung hantod sa dili bisa usa pa nagbalik-balik rescue ng mga kon. Kung dili batugunan ang ilahang ang ilahang panginahanglanon, no. Dili gid sila bubalik maghapon na sila sa kadalanan, no. But anyways, to sa pangutana ganiya, parehas ba ni siya sa kuan, no? Parehas ba ni siya sa kuan? Katong BP2 or katong Balik Probinsya Bagong Pag-asa program, no. And kani mga igala, limited lang ba ni sa katong mga pamilya o mga kuan nga nagakuan, no? Pamilya nagakuan katong mga pamilya o individual nga nagatulog sa kalsada. How about katong mga kuan na, no, katong mga, sorry for the kuan, no, for lack of term nga ko ang nahibaw-an, no, katong mga mentally challenged ng mga tao, mao po na isa sa mga concerns eh. Anyways, mga katambayan, no, mo na ako ang mabud na nagalatagaw na maguna sila gunya walay pamilya, wata kabalo asa ang pamilya or napaba ni pamilya, di ba? So unsaon ni sila paghipos, adi sa paghipos, lahi na siya nga kuan lahi. Unsaon ni sila pag ano, pag safe keep kaning ato ang mga mentally challenged nato nga mga kaigsuonan nga naa dira galatagaw sa dalan. Anyways, mga igala, balikan nato, no, si Ma'am Ena Marie Monter, mga igala, no, ang kuan focal person sa kuan, no, pag-abot program sa DSWD 11 mga katambayan. Anyways, paminaw nato siya balik. Dili ba siya before katong gitawag nato nga Balik Probinsya Balik Pag-asa program? Dili siya, sir. Kay katong Balik Probinsya Bagong Pag-asa program, tapos BP2 siya, sir, no? BP2, mali na face out na to siya, sir. Na-face out na to kay katong nga program was a response for during COVID. Kung nakalundon ka, sir, may daghang mga bus dito sa Manila kay ang wadaan nagtrabaho ang mga tao dito during COVID. Nato sila gitabangan na to na maka-reintegrate dito. Wadaan sila trabaho dito, mo to nga kanang wala na sila tambayo dito kanang renta sa balay, wala na sila, nag-isod na sa silang life ito, so nahuli na sila. So, kato sila, sir, nakauli na to diri, sir. Pero, ang atong program, dili focus sa ilaha. Kaya kung siya, focus kita sa mga naa sa lansangan. Kinsa itong naa sa lansangan? So, we could say, mga mga individuals na mentally challenge, no, na kay mga tigulang abandoned na mga bata na mga saag na unsa ba wala na ginikanan o family na wala gid sila tarong income or even indigenous peoples po. So focus ta sa ilaha kay katong mga during COVID respond na nato sila through DPP po. So ang pag-abot, ma'am, is focus po sa mga naa sa mga kadalanan po diri sa atong local
basta ang atong cancer nga gihilo na lang balay ang lansangan. Homelessness gid siya sir. I-respond na to ang homelessness. So, apil po, usa ang mechanism ani ma'am no kay murag kaning basta ang gingon is katong nangatulog na diha sa Yes sir. sa mga kadalanan. How about kanang uban pod no nga murag for example ng mga badyaw, apil po ba sila ani sa pag Maugit sir, murag matawag ko nato sila sir kay kanang ato manggol isubayan kung unsa ang pwede na itong ihatag sa ilang mga programa para nga dili na sila magstay sa kanang lansangan, no? Di na to, dili po pa mahimo kayo nga ideal po kayo na perfectly nga pamaano ng pag-abot malimpyo na din ang lansangan, di po pa kayo ana. So, kay una sa tanong, lain mo gabang circumstances na mga ang usa ka tao sa lansangan, no? Usahay ka ng sa likro na siya sa iyang pamilya, wala na yung tabang niya, so, maagi nang gitawag na to sir nga kanang assessment o social preparation o atong ginag-advocate sila balik-balik sa disability sa lansangan ginapangutana asa inyong pamilya pwede ba kamuli sa inyong balay ato ano po ang inyong balay dito basig balaton kanila ulit kanila diha so maagi gitawag na proseso dili lang ta basta-basta kaya lang manamo dito sa diha dado na dito dili na siya sa kanya maapod ang gitawag na monitoring katagaan mo natin sila 80,000, maximum sa livelihood. Kung kaya na, maximum na siya sir, sa individual na ihatag 80,000. So naagad ang monitoring na to sa ilaha sir. So, aside sa katong pagpauli, kung mauli sila sa ilahang, kunwari, gikan sila sa bukid, Ako sir. or gikan sa silang probinsya, tagaan sila 80,000 para mauli lang. Dili sir, lahi na siya sir. Kami naman ganyan, transportation na siya, relocation, assistance, lahi itong travel, and bringing them back to the kung asa sila gikan. Pag-abot nila dito na itong mga assistance, sa katong livelihood, katong transportation to assistance or rental subsidy, so ang kaya sa good, ato sang hibayon, sa hilonggang na nakakabugin. Sa aming hilo kung sa inyo, tabang sa disability, kasi tabang sa gobyerno para unta, dili makabugin magpuyo. So, Yes, kung saan assurance na ito, ma'am, no? Since nagsugod pa man so Yes po. napakita sa trial and error stage pa. No? So, kung saan assurance, ma'am, na ma-monitor na ito sila nga, di na dyan sila mabalik sa mga kalsada para di matulog? Wala ka makayo perfectly, pero ang Davao City Social Welfare Department po is very, nag-monitor sila sa mga naasa lansangan. In fact, naghahatag sila pagkaon, naghatag sila pagkaon din. So, naanay mga nibaba nga assistance sa ilaha. So, pero di na siguro na napaka-comprehensive na inano, kadaan yung panginaglian na kanang i-monitor, ang tuon na din dito sa balay, monitor na din manamo nga kanang close na monitor para na kung na kanang matabangan din sila, no? Kahit kasama na din ang psychosocial support na kung na basta economic lang ang hilonggan na naa sila diha. Pero besides diha, so kung di na economic, dapat nakabalo sa pay mga problema. Let's say, kung problema sa panghunahuna, marag medyo hindi na po siya na concern, sir. How about those, katong, I'm sorry for the correct term, but kanina gina kong mentally challenged na mga persons because magdaghan na sila maglatagaw diri sa dalan. So una ko na under paghapon ba na sa pag-abot program? I-appeal siya sa programa, sir, actually. Kaya naman gapon sa street. Maupod na siya ang concern ka rin kung sila, of course, asa sila dapat ibutan is kanang sa facility, safe facility na pwede sila daan. Pero ang pangutana, kung andam na ba kita, ang DOH, ang kuan, So, kung pinotay pagsugod, wala pa takabalo sa pay mga arising concerns. Pero, kung i-take into action, nasa gihimo sa nasyonal. So, naging magit sila processing center para dito nila i-process.
Sumula na siya, una sa, naging siya exclusive na center na kanang mga homeless sa mga nasa lansangan, dito nila dadon, dito nila sugdan at assess. How about sa local, ma'am, or sa region? Sa ako karon so wala pa tayo nana pang kanang kuan, wala pa ta kay receiving in pa magita karon. Gidawat sa nato ilang mga endorsement. So pero next year mo pa isa sa challenge siguro kay wag dili ka man pud more extend kay wag ka man pud na sulat na sa guidelines. Pero wala na siya sir. So far, wala pa tayo implementation, ano? Nagsugod na pa sir. Sugod na. Nagsugod na pa. Pero wala kay saktong guidelines kung unsa ni siya. Naano tayo guidelines sir, MC7, Memorandum Circular number 7. Katong gingan lang na kanino nga para next year, wala pa tayo ingon anak ka nga dire-diretso na muna na itong gapon. Dito sa tapos karon sa this year, sa paghatag sa intervention sa katumangan abot, katumangan ng Kasi rescue. nag-abot pa lang gikan sa Metro Manila. Apo, katumangan ng rescue. Diha, yan ang sa takaron na Pero nakafocus. sa local, wala pa. Wala pa sa local, sa local. Pero tungod kay mag-hire naman nagdugang, mag-hire nagdugang social welfare officer, PDO2, etc. It's actually, paano siya, na mag-spread with ang program. O seryoso si Secretary Rex Techalian kasi yung nga program na siya ang DSWD Secretary. In fact, siya din ang nagbala ng program. So, sa itong Facebook page, natay DSWD Tagabot Program. Kung gusto niyo information pag-very comprehensive na sa Facebook page, DSWD Tagabot Program. Natanong dito sir. Last question na naman, for this, kaning mga homeless ko na mga mentally challenged, ano ba tayo, mga cooperation or sa tawagan na? Sige. Basta cooperation with the Department of Health. Interagency sir, out ang DOH in ang implementation. Pero kana asla sir, mag-build pataan, mag-network with kay napanong pagsugod. So, napapadiha sa kanang creation, no? Pag-create sa mga interagencies. In fact, last week, palang may nag-start o kanang kuang sa mga LGUs na to. Sa Davao Region, asa man ang mga cities na to. So, Napi City sa Oriental, Davao del sa Tagum City sa Davao del Norte, Vigo City sa Davao del Sur, Davao City sa Davao, Vigo City and then Davao del Sur and then Davao City and then Sanal. So, at Panabo pa, napay Panabo. So, sila ang atong i-focus kay naadiha kasagaran ang daghang mga homeless people. Thank you, ma'am. Napay po. So, mo to mga katambayan, no, ang pagpaklaro, no, o mas pagpalalom sa maong programa, no, kaning pag-abot program sa ato ang Department of Social Welfare Development pinaagi sa ato DSWD 11 focal person sa pag-abot program nga si Ma'am Ena Marie Monter, mga katambayan. So, hopefully, no, kaning mga kuan ma-address na ni mga program, di ba siya problema, sort of problema, no? Pero ang kung mong mga higala, no, ang kaniya mga street dwellers na to mga higala, hindi na nagakuan, no? Delikado man gid sila hagid mga higala, whether sa kuan, no, silang health, no, or uban pa sa krimen, basi pwede pa sila mahimong kuan biktima sa trafficking, kuhaan og vital organs kung tinuod man na. Delikado gid sila kinabuhi gyud, no. Mo nang kuan mga kuan nga dapat ma-safe keep gini sila, no, ug ma-ensure na safe sila, no. Kay lisod mo kayo undi lang sila perminti. Napay-bandra mga higala, no, nga kuan bitaw sa tinuod luoy gid ni sila mga katambayan, hastang luoy adyan. Anyways, mga katambayan, wala tayong oras hangtod sunod pohon usab dinhi sa tuwang panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Sa ngalan sa Tibok Pwersa, so di XRP Radyo Pilipinas, Davao ko nakauban Armando Feniquito. Daghang salamat ug mayong adlaw kanatong tanan.